Magandang araw! Ang tatalakayin naman natin sa pagkakataong ito ay ang Article 3 o ang tinatawag nating Bill of Rights. Ang Bill of Rights ay ang listahan ng mga karapatan ng isang mamamayan, nagsisilbing proteksyon ng mga Pilipino mula sa anumang pang-aabuso. Kung wala ang Bill of Rights, maaaring gawin ng kahit sino man ang nais niyang gawin sa kanyang kapwa at wala kang magagawa dito para ipaglaban ito. Ang article na ito ay binubuo ng 22 sections. Unahin na natin ang Section 1. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ibig sabihin nito, hindi maaaring kitilin ng buhay ng isang tao nang walang due process. Ibig sabihin, kung hindi ka nga pinatay pero ikaw ay binulag at pinutulan ng kamay, ito ay paglabag pa rin sa karapatan mong mabuhay. Ang liberty naman ay tumutukoy sa karapatan mong gawin ang iyong nais nang walang pakikialam sa gobyerno o sa tao. Maaari mo lang gawin ng isang bagay kung hindi nakalalabag sa mga batas o karapatan ng mga tao. At ang right to property naman ay tumutukoy sa tangible at intangible properties ng isang tao. Ang halimbawa ng tangible ay ang mga sasakyan, jewelry, at ang intangible naman ay ang iyong mga ari-arian, ATM card, at marami pang iba. Susunod ay ang Section 2. Rights against unlawful search and seizures. Ibig sabihin lamang nito, hindi pwedeng halughugin ng ang isang bahay o dakpin at arestuhin ng isang tao nang walang arrest of warrant. At ang pangatlo ay ang Section 3, Right to Privacy of Communication and Correspondence. Tumutukoy lamang ito sa hindi maaaring buksan o basahin at pakinggan ng individual ang iyong mga pribadong sulat at pakikipag-usap. Hindi maaaring gamitin sa korte ang mga ebidensyang nakuha sa right to privacy. Halimbawa, i-record mo ang sinasabi ng isang tao kahit masama ang kanyang mga sinasabi. Pagdating sa korte, hindi mo ito pwedeng gawing ebidensya para ipaglaban ang iyong kaso. At ang susunod ay ang Section 4, Freedom of Speech, of Expression, of the Express, of Right of the People, peace be to assemble and petition the government to redress of grievances. Ang karapatan nito ay karapatan natin sa pagsasalita. Ito ay may dalawang aspekto, ang kalayaan sa censorship at ang kalayaan sa kapurusahan dahil sa pagsasalita. Una ay ang kalayaan sa censorship. Hindi maaaring pagkaitan ang mga mamamayan ng karapatang punahin ang pamahalaan para lamang ito sa iyong personal na interes, hindi para sa batikusin. At ang kalayaan naman sa kaparusahan dahil sa pagsasalita, ibig sabihin lamang nito, hindi maaaring parusahan ng mga taong nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin sa pamahalaan. At ang Section 5, Freedom of Religion. Ibig sabihin nito ay may karapatan tayong mamili ng relihiyon sa kung anong paniniwala ba ang ating sinasampalatayanan. Hindi naman maaari na pakialaman ng pamahalaan sapagkat ito ay ating kalayaan. At ang susunod ay ang Section 6, Liberty of Abode and the Right to Travel. Ang Section 6 ay tumutukoy lamang sa karapatan ng tao na maglakbay o manirahan sa kung anong nais niyang bansa na walang pakialam galing sa pamahalaan. Ibig sabihin nito may kalayaan tayong magpunta kung saang bansa ang nais nating puntahan. Susunod ay ang Section 7, Right to Information. Ang mga mamamayan ay may karapatang suriin, tignan, at basahin ng mga records ng gobyerno na may kinalaman sa gobyerno. Ngunit, lagi niyong tatandaan, eksklusibo lamang ito sa mga mamamayang Pilipino, ngunit hindi lahat ng impormasyon ay kailangang suriin ng mga mamamayan dahil sa pagiging sensitibo nito. At ang susunod ay ang Section 8,
right to assembly and association. Ang karapatang ito ay kaugnay din sa mga karapatan mo sa self-expression dahil ang hindi pagsali sa isang pangkat ay maituturing na pagpapahayag sa isang issue. Halimbawa, ang pagsali mo sa animal welfare organization ay nagpapakita ng iyong pakikialam sa mga isyong ito. Ang mga grupong nais buuin ng isang pangkat ay dapat nakasunod sa mga batas na ipinapatupad ng bansa. Ang susunod ay ang Section 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation. Ang pamahalaan ay may kapangyarihan na kuhanin ng isang pampribadong lupain para sa pampublikong gawain. Tinatawag ang kapangyarihan na ito na power of eminent domain. Ito ay hawak ng Kongreso, ngunit maaari mo itong ibahagi sa mga presidente, sangguniang bayan, at mga private corporations. Susunod ay ang Section 10. No law impairing the obligation of contracts shall be passed. Hindi maaaring magpasa ng batas ang pamahalaan na sumisira o nagpapasawalang bisa sa mga kontratang nagawa. Halimbawa, kung may kontrata sa pagitan ng dalawang tao noong 2019, ngunit noong 2020, may isang batas na naipasa na maaaring magpabago sa terms and condition ng kontratang kanilang pinirmahan. Kung wala naman itong masamang epekto, ay mananatili pa rin valid ang kanilang kontrata. Susunod naman ay ang Section 11. Free access to court for the poor. Mawawalan ng saysay naman ng karapatan ng isang tao kung mawawalan din siya ng karapatan na humarap sa korte dahil sa kahirapan. Dahil dito ipinasa ng Bill of Rights na ito upang bigyan ng serbisyo o libreng manananggol o abogado ang mga mahihirap. At ang Section 12, ang tinatawag nating Miranda Rights. Ayon dito, ang nasasakdal ay may karapatang manahimik, mayroon din karapatang magkaroon ng abogado at mabigyan ng abogado ng pamahalaan kung wala siyang pambayad. Ipinagbabawal din dito ang paggamit ng torture, dahas, pananakot, at panlilinlang upang makakuha ng confession o para paaminin sa mga kinuha ng pulis. At ang Section 13, ang right to bail o ang karapatang magpiyansa. Ang bail ay hindi kabayaran bagkus ito ay ganansya na babalik ang taong nasasakdal upang ganapan ng kanyang paglilitis at iba pang proseso. Ang isang nasasakdal ay maaaring ilagay sa kustodiya ng mga pulis habang dinidinig ang kanyang kaso. Kapag ang isang nasasakdal ay nagdeposito ng pera, ang pera ang ikukulong at makakalaya siya. Ngunit, pagkatapos nito, isasauli din ng piyansa kapag natapos na ang kaso, guilty man o hindi. At ang Section 14, ang right to due process. Ang nasasakdal ay may karapatang ipagtanggol ang kanyang panig. Una ay ang presumption of innocence. Ang bawat nasasakdal ay inosente hanggang hindi pa napapatunayan. Susunod ay ang right to be heard by himself or counsel. Tumutukoy naman ito sa pagkakaroon ng abogado ng isang nasasakdal. Habang ang karapatang malaman ng mga akusasyon laban sa kanya at ang right to speedy, impartial, and public trial, tumatagal ang kaso, patagal din ng patagal ang paghihirap sa isang nasasakdal. Kung sakali namang hindi pumupunta ang nasasakdal sa paglilitis, maaari pa rin magpatuloy ang kaso sa pamamagitan ng trial in absentia. At ang Section 15, the writ of habeas corpus can only be suspended during invasions or rebellions when public safety requires it. Ito ay ginagawa bilang proteksyon ng mga tao mula sa pag-aresto ng walang dahilan. Ang habeas corpus ay may direktang salin na produce the body. Sino mang alagad ng batas na umaresto ng isang tao ay may responsibilidad na dalhin ng katawan na inaresto sa harap ng husgado
o kasama ng mga ebidensya sa kanya. Tandaan na ang suspension ng writ of habeas corpus ay sumasakop sa mga taong interesado dahil sa paghihinalang may kinalaman sila sa mga pananakop na nagaganap. Susunod naman ay ang Section 16. All people have the right to a speedy resolution of their cases. This right applies to all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng mabilis na kaliwanagan ang mga kasong kanilang kinakasangkutan. Mahalaga rin na magarantiya agad ito ng hukuman dahil eka nga, justice is delayed as justice denied. Ang susunod naman ay ang Section 17 o tinatawag nating no person shall be compelled to be a witness against himself. Ang karapatang ito ay tumutukoy sa iyong karapatan na hindi tumistigo laban sa iyong sarili, sapagkat maaari ka lamang ditong magsinungaling para ipaglaban ang iyong sarili. Susunod naman ay ang Section 18. Tinatawag nating no person shall be detained solely by reason on his political beliefs and aspirations. Ayon naman sa karapatang ito, hindi dapat arestuhin o kasuhan ng isang tao dahil lamang sa kanyang politikal na paniniwala. Maaari mong ihayag ang iyong saloobin kahit salungat ito sa pamahalaan na walang pangamba ng pag-aresto. Bilang bahagi ng iyong politikal na kaalaman, maaari mong punahin ang sa palagay mong mali sa pamahalaan at ipahayag ang iyong kagustuhan na namumuno dito. At ang Section 19, excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted, neither shall death penalty be imposed, unless for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. Sa batas naman na ito, pinagbabawal ang labi ng pagpataw ng multa. Kinakailangang isaalang-alang ang kakayahan ng tao na magbayad ng bigat ng kanyang paglabag sa laki ng multa na ipapataw sa kanya. Hindi pinahihintulutan ng konstitusyon ng Pilipinas ang anumang parusa man may kahalong torture o magreresulta sa unti-unting marahas na kamatayan. Susunod naman ay ang Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment for a poll tax. Tinutukoy lamang dito na hindi pwedeng ikulong ang isang tao sa pagkakautang o pagbabayad ng community o poll tax, sapagkat hindi ito makatarungan at hindi magiging patas para sa mga mahihirap. At ang Section 21, no person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. Sinasabi ng karapatang ito na kung ang isang tao ay sinampahan ng kaso at ito ay nagsasawalang bisa o di kaya'y napatunayan, hindi na maaaring isampa ulit sa kanya ang parehong kaso sa hinaharap. Ito lamang ay proteksyon sa mga mamamayan sa paulit-ulit na pagsasampa ng kaso para sa iisang dahilan lamang. At ang panghuli ay ang Section 22. No ex post facto law or bill or attainder shall be enacted. Ito ay nahahati sa dalawa. Una ay ang ex post facto law at ang pangalawa ay ang Bill of Attainder. Ang ex post facto law, ito ay uri ng batas na maaaring kasuhan ng mga aksyon na nagawa bago ba ito maisulat. Halimbawa, si Mr. X ay may nagawa noong 2020, ngunit pagdating ng 2021, isang batas ang naipasa na nagsasabing tinanggal na yung ginawa ni Mr. X noong 2020. Samantalang ang Bill of Attainder naman, ito ay isang uri ng legislative act
na nagbibigay parusa sa tao ng walang paglilitis ng hukuman. Halimbawa, kung ang Kongreso ay nagpasa ng batas na nag-aalis ng karapatan ng mga tao dahil sa kanyang affiliation of membership sa isang grupo, may tuturing itong Bill of Attainder dahil kadalasan ang membership ng isang grupo ay hindi kaagad nangangahulugan na may illegal kang ginagawa. Hanggang dito na lamang ang aking bahagi. Maraming salamat sa pakikinig.